ba mga kababayan, tuwan-tuwa yung mga DD-set dun sa binanggit ni Paulo Duterte na salita na kung saan mga kababayan, di ba nagsalita itong si Paulo Duterte na kapag ka daw po ginalaw itong mga Duterte, iba daw po mga kababayan silang kumagat. So parang inihalin tulad ni Paulo Duterte sa isang asong ulol. Yung po mga Duterte kapag daw po mga kababayan ginalaw. So ngayon sabi dito ni Paulo Duterte daw mga kababayan, mas pipiliin umano daw po ng pamilyang Duterte na manatiling tahimik. Subalit lalaban sila kapag ka daw po ginigipit sa politika. Ayon daw po kay Paulo Duterte, 1st District ng Davao City, ito ay matapos ang kanyang pahayag na ipapaubaya na niya sa taong bayan ang pagpapasya sa kapalaran ng bansa sa gitna ng mga anomalya sa flood control project na lumilitaw sa administrasyong Marcos daw po mga kababayan. So ngayon, sabi daw dito ni Paulo Duterte, nananahimik lang kami. Sila daw po mga Duterte. Pero kung ginalaw kami, ang aso nga kumakagat pag tinatapakan. Iba daw po kapag kumagat. So ngayon, dahil po dyan, yung mga DD-set nagdidiwang at sinasabi po nila mga kababayan na ganito pala daw po katatapang etong mga Duterte. Pero kung titingnan nyo, hindi naman po talaga sila nananahimik. Dahil nga, kung mapapansin po ninyo nung 2024 at nung 2025, di ba dire-diretso yung paninira ni Sara Duterte sa ating gobyerno mga kababayan. At kung mapapansin nyo pa nga nung 2024, di ba nagbanta pa etong si Sara Duterte sa buhay ng presidente. So ngayon, para sa akin mga kababayan, hindi po masasabi na etong mga Duterte ay nananahimik. At saka ang isa pa dyan, kung mapapansin po ninyo, napakalaki naman talaga ng pagkakaiba mga kababayan ng pamumuno sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan at sa panahon We are still investigating. At sa panahon ni PBBM, dahil kung mapapansin nyo, ito pong nakita nating video, yung isinare po natin. So kung mapapansin nyo, sabi po dito, basahin po natin same problem, different leadership. Ipinapakita nito na hindi bagong issue, pero ang mahalaga ay kung paano ito hinaharap. Accountability matters. Ito ang itsura ng decisive leadership. Kapag malinaw ang direksyon, malinaw din ang mensahe, walang tolerance sa korupsyon. Sabi pa dito, kung mapapansin nyo mga kababayan, same issue, different response. Ang pagkakaiba ng pamumuno ay makikita sa bilis, linaw at tapang ng aksyon. Ano sa tingin mo? So kung titingnan nyo, sabi dito, corruption is not new. Ibig sabihin, hindi na po ito bago. Ngunit ang tugon ang tunay na sukatan. Leadership show in action, hindi sa salita kung hindi daw po sa gawa. Strong leadership means clear accountability. Dito nagkakaroon ng malinaw na pagkakaiba kung sino ang handang manindigan. Same DPWH issue, different leadership response. Kapag may pananagutan, may tiwala, accountability matters. So ngayon, ito yung isinare ko mga kababayan na kung saan makikita nyo kung sino po talaga ang totoong weak. Kasi noong 2019 mga kababayan, nagsalita po si Duterte patungkol po dito sa malawakang korupsyon na nangyayari dyan po sa departamento ng DPWH. At alam din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan na talagang talamak ang Ghost Project sa panahon po na siya ang presidente at sa panahon na kung saan pinamumunuan ni Secretary Mark Villar ito pong DPWH. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan ang paliwanag ni Duterte at ang paliwanag ni PBBM. So ito i-play po natin. Ito po ay 2019, 2021 nung panahon na si Duterte pa ang presidente at nung panahon na si PBBM na po mga kababayan ang presidente. So tingnan natin kung ano yung pagkakaiba at kung sino nga ba yung totoong weak leader. Still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Ayan Alam ni Pangulong Duterte yan mga kababayan noon na talagang may Ghost Project talaga na nangyayari sa panahon na siya po ang presidente. Ngayon, ang tanong natin, may naipakulong ba siyang kurap nung mga panahon na siya po ang presidente? May naipakulong po ba siyang involved dito sa maanumalyang flood control?
So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ah, Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. diba sinabi niya lilinisin daw po niya yung gobyerno, pero wala naman siyang ginawa sa issue ng maanumalyang flood control. So yan yung isang halimbawa mga kababayan na si dating Pangulong Duterte puro salita lamang at ang kaya lamang po niyan turuan ng leksyon yung mga kababayang Pilipino na pobre na katulad po natin, samantalang yung mga totoong kurap ay hindi naman po talaga niya napapanagot. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahol. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Yan pa. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Sabi ko nawalaan ako ng gana. At tulo, sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Ayan samantalang si PBBM mga kababayan, hindi po nagsasalita ng kahinaan na katulad ng sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya nga mismo, sinasabi niya na sa publiko. Nung una, sabi niya mabawas-bawasan. Pero kalaunan mga kababayan, nadismaya po siya kasi hindi daw po kaya niya nasugpuin po talaga yung korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Kasi nga daw po halos araw-araw, talagang nangyayari po yung matinding korupsyon na yan. Pero sa panahon po ni PBBM, makikita nyo naman mga kababayan, kung gaano katindi yung ginawa ng ating mahal na presidente. Pinamunuan po niya, siya po ang nagpaumpisa nito na pag-iimbestiga dyan po sa maanumalyang flood control na yan. Na nalaman ng taong bayan at nagkaroon ng idea ang mamamayang Pilipino kung sino itong mga kurap na ito na talagang nanamasa sa pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So siguro yung iba magtatanong, nasaan na yung mga big fish na ito, bakit hindi pa nakukulong? Kung titingnan nyo, maliwanag naman po yung naging salita ng ating mahal na presidente na kinakailangang may matibay at sapat na ebidensya para pag i-final sa korte yan, sureball po talaga na makukulong yung mga sangkot mga kababayan ng mga politiko at mga big fish. Anyway, tuloy pa natin. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Ayan Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generation. Ayan. Si Duterte na nagsabi mismo, yung mga didisot dyan, bakit ang titigas ng ulo nyo? Bakit hindi nyo pinapakinggan si dating Pangulong Duterte na nagsabi na hindi niya po kayang sugpuin ang napakatinding korupsyon dito po sa ating bansa? Ang tanging paraan lamang daw po para masugpo yung korupsyon na yan, maghanap kayo ng panibagong iluluklok na Marcos. Diba mga kababayan? Ngayon, na Marcos na yung nakaupo, nakikita nyo naman kung ano po yung ginawa ni PBBM. Maliwanag naman po ang sinasabi ng ating mahal na presidente. Siya ang nagsimula nito, siya din po ang magtatapos nito. At hintay natin mga kababayan na gawin ito ng ating mahal na Pangulo. Tapusin niya yung sinimulan po niya. Kasi sa totoo lang, ngayon mahirap pa magsalita ng against mga kababayan sa ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para mapapanagot yung lahat ng mga korap dyan. Kasi nga, unang-una, kababago pa lamang po nito. Dito pong ginawang ito ng ating mahal na presidente. At kita nyo naman na may mga nakulong naman talaga. At yung iba, mga susunod na mga kababayan.
So ngayon sa panahon ni Digong, sinabi niya lang yan sa press con, pero wala naman po talagang nakulong. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Na sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Tsaka ang pinakamasakla pa dyan, habang nagsasalita si PBBM, sinusunog niya yung former House Speaker at saka yung former Senate President doon sa kanyang likuran, mga kababayan. Eh yan ba, nagawa ba ni Duterte yan mismo doon sa mga kaalyado niya na sina Alvarez, mga kababayan? Diba? Nagawa ba ni Digong yan? Hindi. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. O, diba? Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Diba? And third, we will publish this list. Isa Sa panahon ba ni Digong, mga kababayan, isinapubliko ba nila lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control, mga kababayan? Isinapubliko ba nila yung mga sinasabi ni Duterte dati na kumikickback dyan po sa DPWH? May nakita ba kayo na isinapubliko ni Duterte na mga list o mga pangalan ng mga sangkot? Wala, mga kababayan, kasi nga yung totoong weak leader ay yung puro salita lamang. sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Yari. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Diba? Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Lahat. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko
aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. O ayan, nakita nyo na mga kababayan yung pagkakaiba. Kaya nga hindi ko maintindihan mga kababayan kung bakit nag-aaksaya pa ng panahon yung mga DDSet para lamang pumangalap ng perma para makalabas si Duterte doon po sa dahig mga kababayan. Maliwanag naman na mismong si Digong na ang nagsabi na kailangan magluklok ulit ng Marcos mga kababayan para masawata ito pong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At kita nyo naman po talaga yung pagkakaiba. 'Di ba? Si PBBM mga kababayan, dire-diretso yung pagpapanagot doon po sa mga nagkasala. Samantalang si Duterte, wala pa sa kalahati. Pagkatapos niyang sabihin, yung mga salita wala pang isang buwan nag-iba na po agad. At sinabi na hindi po niya kakayanin yung matinding korupsyon sa Pilipinas dahil nga mga kababayan halos araw-araw na lamang po ito na nangyayari sa ating bansa.